Traffic cone, Jason.
Good morning po sa lahat. This morning our issue is all about purpose of life. Nung isang beses po ay nakapanood ako sa YouTube ng isang dalagita na umanib sa NPA. Ang sabi niya po, siya po ay isang estudyante nag-aaral sa UP. Walang makakapigil sa atin. Kahit truck. Pero masakit yun pag tinamaan tayo. Ituloy po natin yung ating paksa, yung ating pong pag-aaral. Tungkol po dyan sa estudyante umanib o sumanib sa NPA. Ang akala po raw niya ayon sa kanyang salaysay, doon sa kanya, sa nag-interview sa kanya, kaya puro siya sumanib sa o umanib sa NPA ay para mabago po raw ang sistema ng lipunan, na kung saan sila po ay laban po sa mga pamamalakad ng gobyerno. At ayon po sa kanya, ang tanging pakikibaka gamit po ang armas sa pakikipaglaban sa gobyerno ay ang tanging dahilan para
mabago ang sistema ng gobyerno o matugunan ang panlipunang suliranin, lalong-lalo na po sa mga antas ng mga mahihirap. Pero nabanggit din po niya na hindi pa raw niya alam ang purpose of life. Hindi niya pa raw alam ang purpose ng kanyang buhay. Pag pinag-usapan po yung purpose ng buhay, marami po ang nagtanong din niya sa kanilang mga sarili. Hindi lang naman po siya. Napakaraming tao po. Meron po diyang, dahil hindi nga niya alam kung ano ang silbi niya, ano ang layunin niya sa buhay, ano ang kahalagaan. Iba pa nga po, nauwi sa pagpapakamatay. Kasi hindi na alam kung ano yung purpose ng alam buhay. Ayan, yung katulad po niya, sumanib sa NPA. Yung iba naman po, dahil hindi alam ang kanilang silbi sa buhay, layunin nila sa buhay, nakakagawa ng mga krimen sa batang edad, sa murang edad. Pero ang tanong ko, ano nga po ba ang purpose in life ng bawat individual na tao? Sa akin po, kanya-kanya pong definisyon yan. Kanya-kanyang definisyon ng bawat tao. Paano niya i-interpret yung sarili niyang buhay. Meron po kasing mga taong galing sa mahirap na pamilya. Problema na po nila yung pang-araw-araw na mga kain eh. Ay mayaman po, wala pong problema sa pagkain dahil anytime kakain sila, may pera sila, pero mahirap po. Survival po yan. Malaking antas po ng populasyon, kahit siyang bansa po, ay napapabilang po sa mahirap. Kaya nangyayari po, survival of the fittest yan. Talagang kailangan mag-survive ko eh. Pag-gising pa lang, kailangan mo na kung ano yung makakain mo eh. Mag-iisip ka na eh. Ngayon, kung walang matatag na hanap buhay yung mga magulang mo, damay ka doon sa kahirapan na nangyayari sa pamilya niyo. Nandiyan na yung malipasan ka ng gutom. Kasi hindi ka makakain nga. Walang pagkain. Nandiyan na yung pwedeng gumawa ng masama. Para lang magkapera at may pambiling pagkain. Iba-iba po kasi yung mga salik ng antas, uri o pagkukuhanan ng kabuhayan. Mahirap po kasi yung mga sitwasyon ng iba't ibang pamilya. Depende po sa kanilang kalagayan niya. Pero ano nga ba ang solusyon para malaman mo kung ano ang silbi mo sa buhay? Ikaw rin sa sarili mo makapag-establish yan, makapag-determine. Kasi buhay niya.
Ngayon, para malaman mo, ikaw ang kailangan gumawa ng step, mga hakbang para malaman mo kung saan ka talaga patungo. Meron nga dyan naman pa na bata pa, di ba? Meron nga dyan may mga sakit, gusto pang gumaling, kasi nga gusto pang mabuhay. Iba-iba ang pananaw ng bawat tao. Kaya ang interpretasyon o determinasyon para malaman mo yung kahalagahan mo o silbi mo sa buhay ay ikaw ang magde-determine yan. Ikaw ang gagawa ng mga kaparaanan para malaman mo kung ano ang silbi o kahalagahan mo sa buhay. Pag bata ka pa, akala mo, iniisip mo walang kamatayan. Walang halaga pa sa'yo yung lahat ng bagay na nakapaligid sa'yo. Sarili mo lang iniisip mo. Hindi mo nga iniisip yung responsibilidad mo o obligasyon mo sa buhay. Ang gusto mo lang, kumain, maglaro, maggala. Pero yung pagpapalaga sa buhay, mahalaga ng buhay, hindi mo naiisip yung pagpapakahirap na ginagawa ng unang-una, magulang mo, kapatid mo. Yung mga taong nagmamahal sa iyo, sa paligid mo. Yun namang pagbabago ng antas ng buhay mo. Nasa mismong may katawan yun, ang mismong tao. Nasa sa iyo yun kung gusto mong mabago ang buhay. Sa akin, personal kong opinion, depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo mangyari sa buhay. Bahala na kayo sa sarili nyong interpretasyon sa buhay. Sa akin, ang interpretasyon ko sa buhay, habang bata ka, nangangarap na magbago ang buhay, depende yan kung saan ka mag-engage. Nag-engage ka sa education, kung saan sa edukasyon, nag-aaral ka, nakatapos kang pag-aaral, naghanap ka ng hanap buhay dahil pinag-aaralan ka. Depende yan kung saan ka saan mo i-engage yung buhay mo. Depende kung magiging kung ano ka. Kung yung pagnanasa mo sa pera.
pera, sa kayamanan, katanyagan. Depende yan eh, kung ano yung pagnanasa mo. Kasi pag may pagnanasa kang ganyan, gusto mo magkaroon ka maraming pera. Gusto mo magkaroon ka maraming property. Di ba? Medyo, bagamat hindi naman masama yun, magangagang isang tao ng material na bagay. Kung yun ang napili mo, wala namang problema yun. At kung yun napili mo, in the future, sa naharap, alam ko mababago buhay. Kasi, gusto mo makapag-ipon, makapag-invest. Huwag ka lang mag-gastos, saka walang bisyo. Isa lang nga sigurado. Ikaw kahit hindi ka yumama, umulad ka, ma-establish mo sarili mo, gumanda ang buhay mo. At retirement age or period mo, nakasigurado ka na. Depende sa pumipili ng ano yung gusto niya maging buhay. Gusto mo maging relax ka lang, pwede rin. Gusto mo namang halos magpakamatay sa hanap buhay, pwede rin. Depende sa taong pumipili ng kanyang buhay. Meron kasi taong medyo pahirapan yung napili niyang pamamaraan ng hanap buhay. Meron mang taong gusto niya easy money, baby. Example ko yung sarili ko, medyo hindi naman natin sasabihin na napakahirap ng buhay dahil meron ding pero meron pagkakataon na naisasakripisyo yung buhay pati kalusugan. Makahanap buhay mo. Yung pagkakataon ganun Isa, hindi ka nakakain dahil sa trabaho. Hindi ka nag-employ ako muna employer, pero self-employed, voluntaryong naghahanap buhay. Kanya-kanyang pamamaraan ng buhay. Meron dyan malakas kumita. Meron dyan na mahinang kumita. Bago kumita, pahirapan talaga. Iba-ibang klase na. Meron kailangan mag-exert ng strength and effort talaga para kumita. Merong legal, merong illegal. Legal, siyempre, lawful siya. Lahat naman nag-exert ng effort and strength. Pero depende. Yung kasing iba, unlawful, illegal yung hanap buhay. Diba?
Shoutout nga po pala kay Richard. Like, share, and subscribe.